Paskong Pilipino. Desyembre na naman, papalapit na ang araw ng Kapaskuhan. Araw kung saan tayo ay biniyayahan ng isang regalo, hindi bagay kung hindi isang sanggol. Sanggol na sa atin ay magtatanggol. Sa araw ng Pasko, ating nasisilayan ang marami at iba't ibang talento nating mga Pilipino. Mula sa paglikha ng makukulay ng mga parol, pagpapailaw ng magaganda at matataas ng mga Christmas tree. Tunog na instrumento na kay sarap pakinggan sa mga tenga mo, himig ng musika na nakakapagbigay sa'yo ng panibagong saya at pag-asa. Mga larawan na naipinta na kay sarap pagmasdan at hindi nakakasawa sa mga mata ang paggala sa lansangan kung saan natin natutuklasan ang marami at iba't ibang gawa ng kapwa mo Pilipino para maipakita ang tunay na diwa ng Pasko at para ipakita na ang Pilipino ay maraming talento. Pero sa realidad at kalagayan ngayon ng ating mundo sa pandemya na kinatatakutan ng maraming tao, paano nga ba natin maipugunita ang araw ng Pasko? Paano nga ba natin maipapakita ang tunay na kahulugan nito? Gayon na ang galaw natin ay limitado, isang mali lang buhay mo ay delikado. Sakit ay maaaring mapunta sa'yo. Mahirap tanggapin pero yun ang totoo. Nakakasabik isipin ng mga panahon na wala pang pandemya na kumakalat sa ating mundo, malaya pa natin na ipagdiwang ang araw ng Pasko sa paraan na nakasanayan ng maraming Pilipino. Kaya sarap alalahanin ang mga panahon na sama-sama tayong nagkakantahan, nagsasayawan at masayang nagdiriwang, tulong-tulong sa mga handaan pupunta kung saan, sa iyong malapit na kaibigan, kamag-anak o sa iyong minamahal. Sa araw ng Pasko ating nasisilayan ang tunay na pag-ibig, pagmamahalan, pagtutulungan, pagkakaisa at pagbabayanihan ng bawat Pilipino. Pero may pandemya man o wala, ang talento ng Pilipino, ang galing sa pagguhit, pagpinta at paglikha ng mga bagay na talaga namang kamangha-mangha. Hindi magbabago, lumipas man ang taon, segundo o maraming Pasko, walang pandemya o sakuna ang makakapigil dito. Sa halip ay lalong gaganda at lalago ang produktong Pilipino. Kaya sa mga kapwa ko kabataan, bakit di natin subukan, mahalin at pag-aralan ang sining, palawakin ang ating talento kesa naman sinasayang natin ang buhay natin sa mga bagay na walang kabuluhan, mga bagay na walang ibang patutunguhan kung hindi ang sirang kinabukasan. Ang pagsali sa terorismo na walang ibang pupuntahan kung hindi ay digmaan at magulong sa libutan. Lugar na walang kapayapaan. Ang paggamit ng droga na saang anggulo mo mantingan walang halaga. Oo nga, at sa bawat patak, sa bawat langhap, sa bawat gamot, problema mo'y agad mong malilimot. Sakit na nadarmay pansamantalang huhupat, agad mararamdaman ng saya. Saya na pambihira, saya na hindi mo inakala. Pero epekto nito'y sadyang pansamantala. Sa oras na ito ay mawalan ng bisa, buhay mo ay dihado, kinabukasan mo ay apektado. Bago mo tikman, bago mo subukan, alalahanin mo muna ang mga bagay na sinakripisyo sa iyo ng iyong mga magulang. Alalahanin mo muna ang pagpatak ng mga pawis sila upang mabuhay ka, ang pagtulong ng mga luha nila sa tuwing nahihirapan ka. Si tatay na ginagawang araw ang gabi upang makapag-aral ka, ginagawa ang lahat upang kinabukasan mo ay maging maganda. Si nanay na walang tigil sa pag-aalaga sa tuwing kumakalam ang sikmura. Ipagluluto ka niya sa tuwing nagkakasakit, babantayan niya. Mga magulang na walang ibang hangad kung hindi makamtan mo ang tunay na malaya at masayang mundo. Lahat ng bagay sa mundo ay maglalaho, magbabago. Pero ang pag-ibig ng magulang mananatiling tapat at totoo. Sa halip na maging pabigat
gamitin ito sa pagpapaganda, sa pagpapalago ng bansang meron tayo at maging modelo sa kapwa mo. Kaya sa kapwa ko kabataan, bakit di natin patunayan na sa kabila ng mga nangyayari sa ating lipunan, sa kaliwat kanang digmaan na nanatili, tayo pa rin ang pag-asa ng bayan at iaangat natin ang talento at gawang Pilipino. Tayo ay patuloy ng magtitiwala na matatapos ang kalbaryo na kinakaharap ng ating mundo, muling maipupunita ang araw ng Pasko sa paraan na gusto natin. Muling babalik at magbabalik ang malaya at walang pandemyang mundo. Pero sa ngayon, ikaw at ako, tayo, ipagdiriwang ang Pasko sa paraan na magiging ligtas tayo, sa paraan na magiging ligtas ang kapwa mo, malayo man o milya-milya ang pagitan. Pwede pa rin itong ipagdiwang sa paraan na di ka mahahawaan, gawing ligtas ang Pilipinas at alagaan ang sariling bayan. Likhang kamangha-mangha, talentong pambihira, masayang Pasko, nagtutulong ang mga tao, Pilipinas ang lugar na to. Walang makakatalo sa gawa